Magandang araw po muli mga kabansa. Ito po yung lingkod Ado Paglinawan at Ado Paglinawan YouTube channel. Mag-subscribe po kayo. Ha? At dumadami na po ang mga nagtatanong ukol sa kung paano sila ay makakakuha ng ating libro para malaman nila kung bakit nagbabaha dito po sa Mega Manila. Ay nandito po ang sagot sa aking libro, The Poverty of Power. Ito po ay sinulat ko bilang giya, no? Sa napipintong, tingnan niyo mabuti mga kabansa, the poverty of power can be converted into the power of poverty ng Pangulo kung tinuloy niya ang bisyon ng kanyang ama at ang continuity program ng Bill ng kanyang predecessor. Hindi niya ginawa. So, wala ito. Balik ulit tayo sa poverty, mga kabansa. Ito po ay magiging sa inyo at 50% sale. At doon sa 50%, kasama na po ang free JRS delivery anywhere in the Philippines. No? Sa halagang 750 lamang kung kayo'y magte-text ng inyong request at order sa 0917-336-4366. Huwag kayong maniwala dyan kay Terry Ridon. Hindi po sa puwit niya nanggagaling ang mga kabansa. Masyado pong complicated ang issue dyan. At ika nga, kung ang mga nakapaligid lamang dito kay Bobo Marcos ay magsisikap at hindi pag-ibayuhin ang sipsipan, baka may pag-asa pa tayo. Pero kung isinama niya ang chairman ng NDRRMC habang alam naman na magkakaroon ng baha at pag-ulan, may typhoon. Bakit sinama pa niya si Gibobo Teodoro? Sinama po ni Bobo Marcos si Gibobo Teodoro sa Washington, D.C. Wala namang gagawin doon si Gibobo Teodoro. Bakit po lumalabas at nagiging paksa natin to si Gibobo Teodoro? Dahil po sa Articles of War number 83 enacted on June 12, 1948, any person who in time of war shall be found lurking or acting as a spy in or about any of the fortifications, posts, quarters, or encampments of the armed forces of the Philippines or elsewhere shall be tried by a general court-martial or by a military commission and shall, on conviction thereof, suffer death. Yun ang magiging sentensya, mga kabansa. Pero masasabi ninyo na hindi naman tayo na state of war, pero malapit na ho dahil sa pag-uudyok ng mga tao din, nakapaligid din kay Gibobo Teodoro. Alright. Pero magkwento ako ng kaunti kasi hindi naman tayo hardcore sa issue lamang. Alam niyo mga kabansa, nung tanungin ako ni Benny Abante, di ba sinomo nila ako? Sinomo nila ako sa TRICOM noong June 5. Tinanong niya ako ay isang abogado. At ang sinagot ko po ay hindi po. I am not a lawyer. Sabi ni Benny, ni Kong Benny, kung hindi ka abogado, how come you know a lot about the subject of the West Philippine Sea?
Kasi nandun po yung West Philippine Sea yung pag-uusapan dahil para pong unggoy doon na nagre-reklamo, parang batang nag-iiyak. Yung J. Tariela at tinatawag kami ng kung ano-anong pangalan dahil ini-expose namin ang katotohanan. Pag hindi pala nag-a-agree sa mga pananaw ni J. Tariela, at ang kanyang mga Triolos Panchos niya dyan, ay tinatawag niya mga traidor. Alright. Ito ngayon. Tinanong ako, bakit marami ka alam? Ang reply ko po, because I know how to read, Your Honor. Free-name ko po yung sagot ko dahil alam ko, yung congressman ay pastor. At para to strike a familiar note, mga kabansa, dahil ako po ay nag-missions din ako sa Christian. In so many countries, sa Caribbean, sa Japan, sa Latin America, at sa Africa. Naging active po tayo sa Couples for Christ. No? At noong 2007 yata yun. Or thereabouts, ay tinayo ko ang 147 country mission ng Couples for Christ sa Cameroon, sa Western Africa. Dahil siya'y pastor, alam niya ang Romans 1:20 na hindi ko lang babasahin, pero sinasabi ho sa Romans 1:20. Biski na invisible ang Diyos, pwede nating makilala ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya. At walang excuse. Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng kaalaman, pag-iisip. Parang kung makikilala natin ang Diyos, ay bakit hindi natin makikilala ang kanyang mga nilalang? At kung makikita natin ang kanyang mga nilalang, bakit hindi natin malalaman ang mga batas? Di ba? So, ang pagbabasa, kung makikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, it is through reading that we can also know His creations, and one of these creatures is law. So, bukod dito mga kabansa, para maging kumpleto naman, at hindi yung amateur dating natin, tuloy-tuloy tayo nag-aaral, miski hindi tayo abogado. At kumukonsulta tayo sa mga abogado, mga kabansa. At dito sa issue ng problema ni Gilbert Teodoro, kumukonsulta po ako kay Attorney Arnedo Valera. Nakakilala ko po sa US nung ako ay press attaché. So napakaganda po namin kombinasyon. He is an immigration lawyer. In fact, for the past 32 years, may master's degree sa Columbia at trained sa France, no? Sa Strasbourg, France. At ako naman, bilang isang dating empleyado ng konsulado at embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C., ay malawak din po ang naging background namin sa citizenship. Dahil kanino ba nagpupunta ang mga Pilipino para sa kanilang mga passport? Kanino ba nagpupunta ang mga Pilipino para magtanong ukol sa citizenship kung sila ay merong pinanganak sa Amerika, and so on and so forth. Bakit po kailangan magkonsulta ho? Dahil mga kabansa, no?
nilabas po ng Manila Times ang isang expose na si Gilbert Chodoro, ang ating Secretary of Defense, ay nagkaroon ng passport mula sa Malta. Isa pong miyembro ng European Union. Pagka kayo po ay naging citizen ng Malta, pag kayo ay naging citizen ng isang miyembro ng European Union, sa batas po ng European Union, mga kabansa, citizen na rin kayo ng lahat ng bawat isa bansa sa European Union. Yan ang bakit itong si Gibo Teodoro ay nagiging controversial dahil nakakuha siya ng passport 125-9234 noong December 2016 at ito ay valid hanggang December next year. Pero kung natatandaan nyo, tumakbo siya sa mga eleksyon, mga kabansa. Tumakbo siya sa pagkasenador. Tumakbo siya para bilang isang pangulo. No? So, ang issue dito, hindi ko na pupuntahan ang mga teknikalidad. Nung po siya'y kumuha, mga kabansa, ng citizenship, ng passport from Malta, nangangahulugan, siya'y inisyuhan dahil siya'y citizen ng Malta. Kung siya'y citizen ng Malta, nag-take siya ng oath of allegiance. Medyo technical ito, mga kabansa, dahil ang Pilipinas ay nagpasa ng dual citizenship law noong 9225. Republic Act 9225. At pwede ang Pilipino magkaroon ng dual citizenship. Ngayon, ano ang procedure, mga kabansa? Simple lamang ang procedure. Pag ikaw, gagawin kong example, ang aking may bahay. Ito po, ang aking may bahay. No? Ang unang-unang mangyayari, ay pipetisyon siya, pipirma siya ng isang application na magre-resulta sa isang petisyon, mga kabansa, for the reacquisition of Philippine citizenship. Bakit po? Bakit po kailangan i-reacquire? Dahil nung po siya ay mag-apply for naturalization sa Amerika as an American citizen, ito po ang certificate niya. Inisyohan siya ng passport. Ayan, ng passport, mga kabansa. No? Inisyohan siya ng passport. So, ni-renounce niya ang kanyang Philippine citizenship para siya ay maging US citizen. Pero sa ating batas, sabi ko nga sa 9225, pwede kayong mag-petition after you acquired, you're naturalized, pwede kayong mag-apply for reacquisition of Philippine citizenship. Pipirma kayo ng petisyon. At isusubitin ninyo ilang itong 7 hanggang 8 requirements, documentary requirements. Ayan. At pagkasubmit nyo, magbabayad kayo, some fee, at you will take again your oath of allegiance to the Republic of the Philippines. At pagkatapos yan, pag na-aprobahan niya, yan po, may ano yan, parang diploma yan, no? Kikita nyo ba ito, mga kabansa? Alright. Mag-i-issue ang embassy ng order na kayo ay ibalik ang inyong natural born citizenship.
Ito po ay para sa mga natural-born citizens lamang na nawalan, sumandali ng kanilang natural-born citizenship dahil sila ay nag-take ng oath of allegiance at kumuha ng ibang citizenship sa ibang bansa. At pagkatapos ng order, bibigyan kayo ng bago niyong ID. Yun. Patunay na kayo ay dumaan sa proseso. Ito pong proseso ito, kung kayo na may nasa loob ng Pilipinas, you can undertake this, no? Sa any office of the Bureau of Immigration. At yung mga papeles, kaukulang papeles, mga kabansa, ay makukuha ninyo from the Bureau of Immigration. Ngayon, tumakbo si Gibo Teodoro noong 2022 elections bilang senador, mga kabansa. Pwede ba na ikaw 2016 naging multi-citizenship ka, 2022 tatakbo ka for election? Anong kailangan mong gawin? Kung ikaw ay tatakbo sa pwesto, kailangan i-give up mo yung ibang citizenship mo. Kailangan ipakita mo na ikaw ay nag-renounce. Ayan, ng citizenship na yun. Okay? Kailangan ipakita mo. Dahil hindi pwede ang double citizenship sa Pilipino, pero hindi pwede ang double allegiance pag ikaw ay tatakbo o tatanggap ng appointment sa Republic of the Philippines. Ngayon ang tanong, mga kabansa, nung ilabas ito ng Manila Times, sinabi ni Teodoro na siya ay nag-file ng affidavit of renunciation at sinumiti niya ito sa COMELEC nung siya tumakbo ng 2022. At binigay niya ito sa Commission on Appointments nung bago siya sumumpa as Secretary of National Defense. Napakasimple lamang, mga kabansa, nitong problema ni Gibo. Ang problema dito ay inutusan niya ang kanyang mga aso na atakihin yung mga tao na humihingi lamang ng transparency and accountability. No? He even accused his detractors of smear campaign and raising fears of tuloy na kino-cover up niya. No? At ginamit pa niya ang kanyang defense spokesman para gatungan ang insulto sa mga taong gusto lang, humihingi lamang ng katotohanan. So, nag-issue ang Manila Times ng statement editorial. Given the sensitive nature of the issue, we suggest some candor and greater transparency. We would certainly welcome having the Secretary speak with us face-to-face to clear the issue. This would be far better than issuing mere press statements that leave no room for clarification. And if I may say, ang demand for simple evidentiary road the Defense Secretary must take, magpakita siya ng acknowledgement certificate ng Malta na indeed nag-renounce siya ng Maltese citizenship. At kung gusto pa niyang patunayan kung nag-reacquire siya, pakita niya ang Bureau of Immigration Records na siya ay nag-reacquire na ng kanyang natural-born citizenship. Yan lamang po. Simple-simple ang usapan. Hindi na kailangang mauwi pa sa mga insultuhan. Hindi na kailangang mauwi pa sa mga dagukan, mga kabansa.
Mr. Teodoro, if you are not a Maltese dog, yan lamang ang requirement. 2 sertipiko para maging quiet na ang issue nito. Kung hindi mo naman mapapakita, for whatever reason, you can always resign from your position. Okay? Maraming salamat po. Abangan nyo kami sa Ado Paglinawan. Mag-subscribe kayo. Huwag nyo kalimutan sa YouTube channel natin. Maraming salamat po.